Praise God. Hallelujah. So mga kapi sa tanan, salamatan nato sa Ginoo sa gihapon nga kita liwat sa isa naman kakayunan nga makatipon kita sa niyang gabi. God ato ni dikar ini nga gabiyon sa pagtipon agad simbahan nato ng Dios. Ina sa espiritu kamatuoran ganita gina angyo kong tanan sa pagtindog amtang sugod kita sa to ang pagsimba sa Ginoo sa niyang gabi. Ang bahon naton mga kauturan bilang pangbukas naton nga alam bahanon ini nga bahanon nga ang buhing paglaom sa mga Kristohanon, living hope. Ato nang bahon ini nga may pagka isa sa tigipuso mga kauturan. Amen. Ang Ginoo may pagpanghikot sa atong panahon. Sila sa manalag na nga bahin kita sinang mga espesyal kag bahin sa mga espesyal nga tinawag sa Dios sa atong panahon by His Word ginpahayag sa atong panahon mga kauturan. We know that we are children of God in this end time. Hallelujah. Nagalaom lamang sa mga promesa sa Ginoo. Hallelujah. So, buksan ta itong serbisyo. How great the chasm that lay between us. How high the mountain heaven. Darkness, your loving kindness, your truth that shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Imagine so great a mercy, what heart can fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name,
sealed the promise. Your buried body began to break. Out of the silence, the roaring lion declared that grave has no claim on me. And came the morning that sealed the promise. Your buried body began to break. Out of the silence, the roaring lion declared that grave has no claim on me. Oh, Jesus, yours The victory. Hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, the living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Oh God, You're you're my living hope. Amen, hallelujah. Kado kita tanan make sure na akong iyon ang tungtong Brother Dave sa pagampo. Hallelujah. Amen. Amen. Mga muyo kita. Sa imo Diyos, langit noon nga amahan, dalaygon kagid Ginoo Lord sa way kinutuban Ginoo. Salamat sa imuhang mga kaayo Lord. Salamat sini nga kagabihon agbisan sa ambahanon Ginoo imuhang kanunay Lord nga ginapa-remind kanamo ang imuhang dako Ginoo Lord God nga kaayo ang imuhang redemption story Ginoo Lord God nga imong ginhimo dito sa cross sa Kalbaryo Ginoo. Hallelujah. Lord, walay makatupong ni anang imong gihimo Lord. Hallelujah. The Bible says if only we have hope in Christ, then we are most miserable persons. Lord God, wala ka nagpabilin, Lord, sa lubnganan, Ginoo. Gani, nabanhaw ka, Lord, o gindala mo, gintapos mo, Lord God, ang dako nga kahadlukan, Lord, dinhi sa yuta, Ginoo. Gani, ang kamatayon, Lord, gidaog mo, sinang pagbanhaw mo, Lord God, dito sa lubnganan, Lord, 2,000 years ago. That wasn't just a history, Lord God, nga mangin mahimong old fable, Ginoo, Lord God, sa amo ang katilimban, Ginoo. Kaya sa imuhang mga tinud-anay, Lord, nga mga kaanakan, Ginoo, kana nga istorya, dako kayo na, Ginoo, kalabutan sa mo ang tagsak kinabuhi. Lord, we are your seed and we know nga ang tanan-tanan nga imong ginhimo. Hallelujah. Tungod ug alang, Ginoo, Lord, sa imuhang ginpili ng daan before the foundation of the world. Lord God, hallelujah. What more could we do to you, Lord, nga among matumbasan ang imong kaayo? The Bible said, wala gid kami arang mahimo, Ginoo, Lord, para tumbasan, Lord, ang kana nga kaayo nimo, Ginoo, diri sa among kinabuhi. Gani ginhimo namo, Lord, nga among mga kaugalingon mangin nabuhi nga sakripisyo diha kanimo, Lord.
Kay gani daog mo na ang kalibutan, Ginoo, para kanamo, Lord. Busa, salamat, Lord. Kining tanan, Lord. Tungod kanimo, tungod sa imong mga kanakan. The great story, Lord, nga imong ginpadayag sa among panahon. Our prophet said, you have a purpose and a hidden mystery, Lord God. Hallelujah. And you have revealed it, Ginoo, sa imong mga kanakan, Lord, not on our own nga tinguha, Ginoo, but you have graced us, Lord God, with a manifold understanding, Lord, that mystery, that purpose, Lord God, na all the time that you are keeping it to yourself, Lord, and now you are manifesting it, Lord God, in thy sons and in thy daughters, Lord God. And now, Lord, claiming to be the subject of that plan of yours, Lord God, hallelujah, then we ought to be more serious in our service, Ginoo, Lord God, sa imo, Ginoo. Busa, Lord, sininga ka gamihon, whatever things your bride has gone through, Ginoo, Lord God. Maybe there are those that are suffering from illness. Maybe there are those that are suffering from diseases. Hallelujah. Maybe there are those, Ginoo, Lord God, nga nagaluya, Lord, sininga tiyon, Ginoo. We would like to remember your works in the cross of Calvary, Lord God, hallelujah, all the time, because that is our typos, Lord. That is what you have done for your daughters, Lord God. So this evening, Lord, thank you once again, hallelujah. We want to commemorate that event, Lord, sa among kinabuhi. Agud malantaw, ma-inventaryo na mo, Lord God, among kinabuhi, Lord. Ug sa diin na ba kami, Ginoo, Lord God, nagatindog sining katapusan nga panahon. Hallelujah. And because this is the last days, Lord, this is also the day that you have promised that thy Son, hallelujah, Jesus Christ will be back at our age, Lord God. And we hope to see that day, Lord, that glorious day, Ginoo, nga among masapwan ang pagbalik, Ginoo, Lord God, sa imong bugtong nga anak na si Kristo. Nga naoy nagtapos, Ginoo, Lord God, sa among mga sala dito sa cross sa Kalbaryo, Ginoo, Lord God. Hallelujah. So thank you, Lord God, once again this evening, Lord. Though we are few, but hallelujah, we have this God, Lord, nga nagluwas ka namo, hallelujah, nga nagredeem ka namo gikan sa kasalanan pakadto sa tinud-anay nga kinabuhi, Lord. So thank you once again, God. May the song Living Hope touch our heart always, Lord. Nga kung sa diin, Ginoo, Lord God, hallelujah, mao'y mag-remind ka namo, Lord, nga walay nakulang ka namo. Siniya kalibutan, wala kami angayan nga kahadlukan siniya kalibutan, Lord, because we have that blessed assurance, a hope that is alive in our hearts, Lord God. Hallelujah. Nga dili kami, Ginoo, Lord God, makulangan, dili kami, Ginoo, Lord God, pildido siniya kinabuhi, Lord. Mandadaog kami tungod kay gindaog mo ning tanan, Ginoo. Hallelujah. Bless everyone, Lord. Maybe ang wala diri karon, Ginoo, Lord God. Hallelujah. May kabudlayan, may kalisdanan sa pagkanto sa simbahan. Maybe the distance, Ginoo, Lord God, becomes the barrier, Lord. Ginoo, kining tanan, Lord, is just a temporal thing, Ginoo, Lord. Kay may palaubuton kami, nga kaming tanan will be united, Lord, in that great reunion. Hallelujah. Sa tion nga imo kaming pagkakwaon, Ginoo, Lord God. Hallelujah. Basta salamat. Sinagabi, Lord, dalo na mo ang kalipay, Ginoo, sa kanta. Nga mong ginamba, Ginoo, Lord God. Labi na, Ginoo, sa pagpamati sa pulong, Ginoo, sinagabi. Ikaw mag-inspirar, Lord, sa matagusa. Labi na, Ginoo, sa mong pastor, Lord God. Nga kanunay ni mong gina-inspirar. Kabay, Ginoo, Lord God. Nga unsay nadawat niya, Lord, madawat sa mong kanakan, sinagabi, Ginoo. Blessed, hallelujah. Blessed are we, Lord. Hallelujah. Nga nagapatalinghob kami sa imong pulong, Ginoo. The Bible said, busa, sinigagabi, Lord, of a willing heart and an expectation, Ginoo na mo, Lord God, nga ikaw, Ginoo, magpakamaayo sa mga kanakan, Lord. Once again, Anchored in Jesus.
life's boundless ocean, where mighty billows roll. I fix my hope in Jesus, blessed anchor of my soul. When trials kiss assail me, as storms are gathering over, I rest upon His mercy and trust Him more. I'm anchored in Jesus, the storms of life outweigh. I'm anchored in Jesus, I fear no wind or wave. I'm anchored in Jesus, for He hath found the same. I'm anchored in the rock of ages. He keeps my soul from evil and gives me blessed peace. His voice has stilled the waters and bid the tumult cease. My pilot and deliverer, to Him I all confide. For always when I need Him, He's on my side. I'm anchored in Jesus. I'm anchored in Jesus. The storms of life are brave. I'm anchored in Jesus. I feel the wind or wave. Yes, I'm anchored in Jesus, for He hath found the same. I'm anchored in the rock of ages. It's my friend and Savior. In Him my anchor's cast. It drives away my sorrows and shields me from the blast. By faith I'm looking upward, beyond that troubled sea. There I behold a heaven prepared for me. I'm anchored in Jesus, the storms of life I'll brave. I'm anchored in Jesus, I fear no wind or wave. Yes, I'm anchored in Jesus, for He hath found the same. I'm anchored in the rock of ages. Amen. Hallelujah. We are anchored in the rock of ages. Hallelujah. Praise God. Oh, hallelujah. Hallelujah. Request Brother John Milgar for a word of prayers. Pagpasalamat sa itong mga love offering. As we Hello. bow our heads. Hallelujah. Thank you, Father God. Hallelujah. Langit no namon nga may Ginoon Dios. God nagapasalamat kami Ginoo sa sini nga kagabihon Ginoon Dios sa mga kusog gihatag mo sa amon. Hallelujah. Salamat Dios sa mga inoras sing nagligad sa among kabayo Lord sa imo pagpakamay Ginoo. Tubtob sini nga gabi amay. Salamat o God bisan sa imo mensahe sini nga kagabihon Lord kabay ikaw magpakamay Ginoo. Magahatag sa among kusog kagkalam ibalo Lord sini nga mga pulong nga iga-deliver sa amon mahal nga pastor Ginoo. Buksi ang tanan nga tag sa tagipuson sining imo kanakan sining kagabihon Lord. Nga sa gyapon Ginoo masangkapan kami sa mga imo mga mensahe sa spiritual man Ginoo ka amon kinahanglan Ginoo sa pagkabuhi Lord sa sini nga mga katapusan nga mga nadlaw Ginoo. Amayo Dios sining kagabihon. Ugad salamat sining mga labo pa rin Ginoo mga bunga sang kusog nga bunga sa pagpangabudlay sa imong mga balaan. Kabayo God Dios makadugang ini Ginoo sa pagpasanyog sa mensahe sining katapusan nga mga panahon Ginoo. Ginoo and the Lord kanan ugad sining kagabihon namon ni nagit na balik ang pagpasalamat kag ginatugyan sa matamis nga ngalan sa amon. Matamis nga ngalan Ginoo Jesucristo. Amen. Amen. Let's welcome our dear pastor tonight. Hallelujah. Para sa mensahe, mga inigugma, let's sing a song. Amen. To welcome our dear pastor. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised. Amen. And adored. Hallelujah.
Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. Amen. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, oh, blessed be the name of the Lord. Sing it again. Oh, blessed be the name of the Lord. Oh, blessed. Worthy to be praised and adored. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of Samtang nagatindog kita atong buksan atong mga Biblia, kumiyara ka mo dira sa inyo na hamtangan sa Ebanghelyo ni Lucas. Lucas Kapitulo 12, versikulo 32. Sinigabi, luyag lang ako sa bulig sa Ginoo maghatag sang inspiring kag mensahe nga makahatag sa aton sang encouragement kag pagsalig sa mga saad sang Dios sa aton kabuhi. Lucas 12:32. Ang aton Ginoong Hesus gid mismo ang naghambal sini nga mga pulong. Dili mahadlok jutay nga panong kay nahamut-an sang inyo amay ang paghatag sa inyo sang ginharian. Amay nga langit nun, madamong salamat sa inyong pulong nga mong ginbasa kag ginpamatian. Kasi ng gabi, samtang ari kami Lord tipon, kami nang amoy o Diyos, unas tanan, nagpasalamat nga imo kami gintagaan sing kusog, kag pagpakamayo nga makakanto kami sing oras sa balay tilipunan. Agod, padayon hiwaton ang amon weekend service. Lord God, luay kami pasalamat, nga bisan kami nabatyag, o kung ano man nga mga daluyag, magbalabag sa amon hiluputon, ang imabugay, nagasakdag sa amon, agod padayon kami, nga makahalad sa amon lawas pato kag kalag sa pagsimba pagalagad sa imo. Dumduma kami sa gabi amay, updi kami paagi sa imo presensya, sa imo balang espiritu nga mulgad ang nagahimuno sa tagsa mo kapag panginahanglan. Sa amon mga kaluya, ikaw ang amon kusog. Sa amon ginabatyag, ikaw ang amon manugbulong. Sa amon mga kahadlok, ikaw ang amon manuglipay. Sa tanan nga amon ginpanginahanglan, Lord God, spiritual, material man kag physical, ikaw tan naman ang magahimuno, kay ikaw amay manamon nga langit nun. Kag may plano kas tagsa sa amon, kag ina nga plano imo gyud himuon sa amon bisan kami nagakakulang kag nagakapakya sa amon pagsunod kag pagtuman sa imong mga kababuton. Busa sina dako amon pagpasalamat sa imo amay. Salamat sa imong kaluwasan, naging patigayon kag gin hatag sa amon kag Lord salamat gid sa gihapon. Ari kami sa gabi kag ang makaturan namon nga nagasunod ayhan Lord God sa simple namon nga serbisyo pagi sa live streaming of di man sila amay kag kabay pa may mapodyot man sila gikan sa mga pulong nga amon mamitlang kag mabasa sa balang kasulatan kag sa bulig sa Espiritu Santo nga sila man Lord God makangkon man sing ilabahin sa pagpakamayo. Inisa naman ginasalig naman sa imo amay kag ginatugyan sa ngalan sa among Ginoong Hesus. Amen. Makapungko kita mga hinigugma. Sinigabi, luyag lang ako mag-encourage sa aton sa tagsa pagi sa pag hambal sining phrase nga fair not. Dili magkahadlok o dili mahadlok. May nabasa ko anay, dugay na. Kag to ko, hindi ko na ma-confirm sa hambal sa atong prophet kay ti ina ba lang mga minor ba lang, mga
jutay nga mga madiskubrihan sa iban man ng mga Bible readers, hindi maginatag sa ikuan na sa Diyos kay Brother Branham. Luwas ko, may katuyuan man ang Diyos, kaya man naihatag kay Brother Branham. Kaya kabalo kita ang minister ng prophet, mga deep things, mga madalom nga mga bagay. Ginpatag ina sa Revelation 10:7, no? Mysteries of God. So ang bot ko silingon ato nabasahan ko anay nga ini ko nung phrase ko nung affair not. I don't know how true. Ang bot ko pwede siya tsikon sa computer. Ang Biblia ko no may ara ko no 365 times nga mit lang ining word nga o ining phrase nga fair not. Imo ko na masapuan sa Biblia, may ara ko no siya 365 ka pagkasulat sina nga mga tinaga nga fair not. Duha ba lang na, no? Fair not. Hindi iwan gid ba? Imo na. Natagaan mo na ba siyang time? Kaya wala ko na matagay time. Kaya ko, okay na ko. Personally, lipay na ko nga atong Ginoong Hesus mismo. Sa madamo niyang pinamulong, isa sa iya, ginmit lang siya, gibalaan nga bibig, ining tinaga nga 400 lang, day? Ara, you see na. You see, so, bisan hindi manggid, bisan ka isa lang ihambal, basta sa baba sa itong Ginoo magagawa, lipay na kuna, lipay na tana. Kaya nga itong Ginoo kung maghambal, kamatuoran gini na. Siya mismo naghambal man sa Juan 14:6, no? Ako amo ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi. I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So, salamat siya naghatag sa aton sing encouragement nga hindi kita mahadlok. Mahadlok sa ano? Sa diin nga mga bagay, sa anong mga bagay? So, actually, may 4 lang ko na ka-scripture sa Ginpilo. Ako dito ko sa Ginoo, ini-expound sa aton. Kaya ang toyo ko gabi mo lang, pamatyagon kita sa confidence, kumpiyansa kag pagsalig sa aton, buhing Diyos, buhing Amay, pagi sa iya bugto nga anak, nga aton manunubos ang aton Ginoong Hesus. Katuon nato diri sa Mateo 10, may ari maluwig-lawig nga istorya, pero manami ini. Mateo 10, sa Mateo Kapitulo 10, ari diri padala ni Ginoong Hesus ang 12 niya ka mga gintutunan o mga apostolis. So, ara na sa versikulo 5, pero hindi natin pagbasahon. Nagahalin sa versikulo 5, ara dira ang nasulat na hanungod sa 12 ka mga apostol sa aton Ginoong Hesus. Damo siya sing ginpanghambal sa ila, kag nagsiling dayon sa versikulo 22, kag dumtan kamo sang tanan nga mga tao bangod sa akon ngalan. Apang ang nagapadayon tubtob sa katapusan, maluwas. So, kung sa tagsaon ito nibasa ang kada bersikulo, kadamo ta sang makuha nga katahom nga mga pagtulunan halin sa pulong sang Ginoo. Pero maditso kita kay ang toyo ko ang atong ginhatag nga phrase nga fair not. Subot silingon, diri sa babaw, ang entire context sa chapter 10, amo ang coming persecution to those that trust and believe in Jesus Christ. Kasi niya, silingan sa versikulo 24, ang gintutunan hindi labi sa iya manunudlo. But silingon ang estudyante, hindi masubra sa maestro. O kon ang ulipon labi sa iya agalon. Tuman lamang sa gintutunan nga manginsubong sa iya manunudlo, kag sa ulipon sa iya agalon. Kung ang agalon sang panimalay, gintawag nila nga Beelzebub, butilingon, puno sang mga yawa, si Ginoong Hesus na, ginatubod sila. Sang mga tao nga verbally malign and persecute our Lord Jesus Christ. Kaya ang persecution, hindi malang pagi sa physical nga nang patopan ka, kung may lunggo pa, patopan ka sang kamot, sang puwersa nga physical. Hindi lang. Bisan sa verbal accusations, mga akusasyon nga paagi sa pulong, pagpakalain sa imo personalidad, patyo ng imo influensya sa tuban sa malamang katawan, that already constitute persecution. Balido na siya nga kabigon nga pagpanghingabot. Namo nang iyagi paghambal ni Jesus dira sa chapter 10.
amo siling sila sa verse 26. Busa dili magkahadlok sa ila. Na yan na ginbalay ang mga bagay-bagay antes niya isunod ang pagpalig-on kung natuloy sa gabi sa pulo nga fair not. Kay bangod may ara gintawag nga impending persecution. May umalabot amo nang English ang impending. Tungod sina dula ko gintuyo tani nga kung pudog abot main ko nabasahan ko na wala ko no siya nagambal bala siya abrupt balakag da makahaladlok nga wali nga huy sa ato bala hindi bala na makibot bala ang aton ka istorya ayhan wala ka di para ano naman kung ito ang aksidente sa Muertes Cadiz nga sa nagadalagan ng isa ka 6x6 nakakasang isa siya mga ruida 6x6 anom na ruida mo nakakasang isa si Maroyda sa likod, kung anong sistema ha, kag ang nagapinungko sa gadalan, nga damo ang mga laki, ang isa nagapungko, hindi pungko nga, kami pulungkuhan kundi nga, if you can figure out sabot ko silingod, gapungko lang nga, ginpilo lang niya, ginloko lang niya muna niya mga tiil, so pungko naman na, pungkuhan mo lang din imo paa. Way sa kabulo nga ang nakakas nga Royda siya likod, sa ila pa kadto, kag why na tayo mag-warning ang iya ka-istorya nga nakakita sa Royda nga pagkanto. Kaya kung katindog ang iba, nakita ang Royda nga nakakasalin sa 6x6, kagapagkanto sila. Ang nagatalikod, why niya warning nga, uy, bay, tindog, likaw! Wala na. Igo ni sa likod, suka na yung dugo. Imagine ang Royda, kabugat silang Royda sa 6x6. So kung natagaan ka ito warning, paandam, bahala na kung makapakibot, makapakurat, kaya iti emergency mo. Pay, di kayo kung ilitok mo. Gusto ko na basahin ko may anak quotation mo. Hindi ko no abrupt, hindi ko, ang warning ni Jesus, hindi ko no abrupt, kundi daw loving, fair not. Kaya hindi niya gusto nga kiboton kita. Kung pinda testing abiga ang abrupt, buton kung makita na. Huwag ko toyo, napun ka namin Duman ko kanami, isang quotation. Kay isa ka loving, isa ka puno sa paghigugma nga approach na atong Ginoong Hesus sa iya mga tinubos. May palabuton nga sari-sari nga mga pagtilaw, makakulugmat nga mga persecution, mga hinimuan siyang kaaway. So gusto niya nga paandaman kita nga hindi mahadlok. Kay kaupo naton siya. Pero waya ginhatag inang fairness sa abrupt. Ginhatag ba, Brad? Impending disaster. Impending lang abi word ng impending. Pero ang impending, Brad, ipring impending. Wala ng cellphone ko Word nga impending. Saya na kailang kita, total, hindi gimantaas ang akong gin batya gamit sahe. Gani siling ko 4 lang ka scriptures. Pagkitaon tayo na nakakanami na mo, impending word. Word ng impending, kada. Ara. Isa pag sa church ages sa church ages. Pagkitaan pag itong iban. Sige, ang isa ihatag. So, isa pagin. Kanang fair na, amo na siya. Why na siya upod? Iban? Ang word nga abrupt. Testing nga abrupt. Abrupt warning, wala. Buta ka bisang warning, abrupt warning. Sige na lang, kung wala ginman, main na lang. Ang punto ko lang muna, nga balikon ko itong tao, kaya kung tani, ginsinggitan to siya, makuhan siya lang, ma-aware siya lang may something perte ka delikado. Guro, hindi kito siya mapuruhan, pwede siguro makalikaw jutay, nga mabisan naigo man siya, hindi likod gin mo. Ang likod na dugukan na kung sa siwano pa. Backbone. Halos ang tunang nga mga konsang ugat. Sunod sa akong, dugay-dugay na nagsulod sa ako sa kong gabi.
suka sa dugo. Sa tubangan sa iyang mga kakilala, iyang mga kaistorya, bugwak ang dugo siya baba. Kung napandaman sa tali, bahala na kung daw makuratan siya. Kaya ang sitwasyon, hilingagaon. Yet, sa aton Ginoo mo naging aton pangitaon. Ini kunong fair not sa ginahambal ni Jesus, ginahambal niya na sa isa ka mas pakita ko ta na English. Actually malumanay nga istorya. Pero puno sang unod nga ang ginhambalan mag-take action gid. Aksyonan gid sa nakabati inang iya sila nga fair not. Kay bango there is an impending wala disaster. Fair not. Padayon ta ang libasa ta sa Matthew chapter 10. So, ang context dito sa several verses sa babaw, hanungod sang persecution nga agumon sang iya mga ginpadala kay silinya, ang ulipon iti magsubra si agalon. Ni ang gintutunan sa iya manunudlo. Kung siya gani nga pangulo sang panimalay, kintawag nga Beelzebub, ano pa ihan ang himuon sa iya mga estudyante o magintutunan. Siling sa dayon sa verse 26. Busa, dili magkahadlok sa ila. So, sa Mateo, may ara po fair not, no? May ara po word nga fair not. Dili magkahadlok sa ila. Sa kasino? Sa mga persecutor, sa mga rejector, sa mga opposition. Kay wala sigbisan ano nga natabunan, nga hindi magdayag, o kung natago nga hindi mahibaluan. Ang ginasiling ko sa inyo sa madulom, ipamulong ninyo sa masanag. Kag ang ginahutik sa inyo, ibadala ninyo sa mga atop sang balay. Di sa mga hindi mga matinuhoon, o pinding na, makasalandan na. Kay ang Ginoo, ang iya mga pagsabdong, kinahimuyat kasami sa mga parabulo. Pag maintindihan sa mga palisyo, dito ang palisyo maglain ng buot nila, maintindihan, pagsiling nila, kung balaan ang atao nga nakikupon sa mga palahubog, sa mga makasala, sila ni Kristo. Ang mailawas, wala ng doktor. Naintindihan nila nga, matarong di ka mo, ikaw sa ako. Kaya anak, sang katuli hindi sa pagluwas sa mga matarong kunin sa makasala nga maghinulsol. So, parabulo. Porsiniyas mga apostolis. Pero ang ginhambal sa inyo sa dulom, idayag sa ila. Ang ginhutiko, iklaro sa ila. O, di, parang mas mag-explain kasi na sa oposisyon, kag persecution, kag pagsingabot. So, siling sa dayon. Verse 28. Kag dili ka mamahadlok sa mga nagapatay sang lawas. Apang hindi makapatay sang kalag. Kundi hinunoa, kahadlukan ninyo. So, amo ni ang sinugid ang dapat kahadlukan. Bisan sa akong Ilonggo Bible, amo na ang caption sa babaw. Sino ang kahadlukan. Hindi kali inang nagapatay man matuod, pero lawas lang sarang nila patyon sa mga tumulo kay Kristo. Apang sa kalag, hindi na sila makalabot. Kundi, hinunoa, kahadlukan ninyo ang makalaglag sa kalag kag lawas sa infierno. Wala na iban ang Diyos. 29. Wala pala ginabaligya ang duha ka magamay nga pispis. Sing isa ka jutay. Sa isa ko ka Biblia ilang tao ko, usa ka dako. Karon way na di ang aton mga pamatanon o kung ang madamo, kung ano ini usa ka dako, sentimos, wala na idea kay pinakagamay subong Sinsilio, 25 centavos, di ba? 25, napoy G's, may buslot pasto nga. Di, amo nang so ang konsigido dali nga, ang duha ka pispis nga gamay, sa English ni, sparrow ni siya nabalang git-git, ang sayaw, na duha kuno siya sa panahon sa atong Ginoo, ginabaligya siya, kag ginabakal siya, sa amo lang nga kantidad, jutay. Amo na nang pinakagamay nga, kilala nga kwarta sa ito anay. Kung sa ito palagay rin, 10 centavos. Pero dara, kag wala sing isa sa ila nga mahulog sa duta nga hindi sa kababoton sang inyo amay. Sa lain nga hubad nga hindi nahibaluan. Ano ang luyag sa Ginoo diri ipakilala? Iya ginupod sa pag-encourage hindi kita dapat mahadlok. Iya ginhatag ini nga pasalig nga ang amay naton sa langit omniscient,
nakabalo sang tanan nga matabo. Kag iya gin example ang pispis nga nagalupad sa kawaan. Maggit-git pa klaseng pispis siya. Pero kay bagod mas damo ini ang sayaw, labi na kung mag-abot ng tigulo ang science ang ulan, gugwa man ni siya, magsaklop-saklop, di ba? Na pick up yung mood ko si Dingon. Oh, so pamilyar ang halos tanan nga tao silang klase nga pispis. Kay kung mag-abot ang tigulan, ang ulan, nagagwa na sa sudamo ang maka-obserbar sa iya gingamit na klase sang pispis. Sparrow in English. Hubad lang gamay nga pispis. Sa ila paglupad res kawaan, salamat bisan ako gipangita ang totoo lang gipangita ko na sa mga almost half a month na ining scriptures. Sang nagpaminsar ko sang gipanudlo ko sa nagligad. Ko ara ko ma-encourage ko sila nga ina nga bagay tuod-tuod gina. Hindi kita pabayaan sang Dios. Kabalog isa sa matabo sa aton kabuhi. Nagsulod sa ako ng testimony ni Brother John sa Domingo. Balang gina sang amay, wala siya may matabo sa aton nga hindi na niya nabaluan. So either iya pahanugutan o kung iya punggan. Kaya na sang Diyos natin nga. Siling ni Jesus mismo, wala peace. Nga ginabakal gani isang gamay malagi kayo nga sintimo. Pero wala sing isa sa ilang nga mahulog nga waay nabaluan. Dili, kabubuton, no? Nga hindi sa kabubuton sa inyo amay. Parehas lang na. Iya nabalaan, kag iya kabubuton. Buto iya gin pahanugutan. Do hindi na ito na mag-concept sa idea. Ang mga peace-peace ni lupad gali, sa do ka importante sa mata sang Diyos? Yes, it is, kay siya ang creator. Kag kung imo ni pungkuan kag pamlandungan, maglungo-lungo kag sa lang sa ato sa sagay, sa ato lang do'y kahawaan, sa kanginan, kung adlaw subong, pila ka peace-peace ni lupad-lupad. O, somewhere, sa sala, talairon mo na, sa bugos negros na na, pila ka milyon sa peace-peace ng linupad, applicable yan ni Jesus. So, kung mayroon sa local, certain locality nga yung ginamin sini, santo. Hindi. I believe this is general nga truth. Nga basta may nagalupad, nabal-anak ni Jehovah. Isa lang sina, hindi mahulog nga wayan nabalaan. Isa man ipapakilala that life is very sacred with God. Quotation na, life is a sacred thing with God. Isang tistingan nyo nagbutang pangga, life is a sacred thing with God. Parte na sa two books. So, salamat. Makahatag doon sa aton sing pagsalig nga hindi kita mag-welcome sing mahinadlokon nga balatyagon. Padayon nun ta, kaya mo na ang iyang luyag, i-encourage sa aton. Gingamit niya ang mga pispis. Nga bisan, sa ilang kagagmay, sa ilang duha sina, jutay lang ibakal sina. Napakilala ko ano gisaya ka-insignificant nga butang daw, pagka-hindi importanteng tinuga sa kalibutan. Pero wala sing isa sa ilang nga mahulog, halin sa ilang ginaluparan nga kawaan, kalangitan, nga hindi sa pahanugot o kawuton sang amay sa langit. Sila dayon. Apang bisan pa, ari pagid kidugangan niya pagid. Gipangita ko gini mga almost 1 month na. Apang bisan pa ang buhok sa inyo ulo naisip nga tanan. Naisip na ang tanan. Sige lang, padayon sa anay, kailatag ko anay mga scriptures. Can we believe that? Nga ang mga buhok sa atong ulo naisip na ang tanan? Ambot sa kamoderno sa panahon natin subong maaraahin sa Google nga gin-testingan isip ang buhok sang tao kon approximately pilagid. Testingan na, hindi ba extra maka? Kaya nga manasulat eh. Kaya either i-confirm o kung i-disclaim ni sa mga maalamon, kaya mga alamon tao ng usila obra mo, wala pag-usisa sa Biblia, kakonsaran nila, balis karon istorya, balis karon nila. Ang atong Ginoo mismo nagsiling, paghatag sa aton sang way to believe with all our heart to the promises of the Father in heaven. Nga hindi kita dapat magtumar kahadlok sa aton pagpangabuhi diri. Kaya kung nangalagan lang ta, iya kita ginalanta, gina-opdan kada adlaw, iya ta kita ang kalimutan sa iyang mga mata, were the apple of his eye. Amo na ang biblical description sa Israel nga ang iglesia is the antitype of the type which is Israel in the Old Testament. Kalimutan siya. But silingon,
Pinita niya, tulok, ginalantaw. Kaya ang aton, kalimod, ara man sa mata. Ang aton apple, wala man din sa aton. Kuya mo, iway man din sa aton. Likod, ara man sa aton mata. So it is part of our seeing faculty. But we are always in the sight of God in heaven. Amen. So, apang bisan pa ang buhok sa inyong ulo, naisip nga tanan. 31 iya din kitapos. Busa, dili ka mamahadlok, mahal pa ka mo sa madamo nga magamay. Peace. Amen, Father God. Thank you, Lord Jesus. Di na ko maghatag pa sang mga butang makahadlok sa aton. There's a lot, in fact, no, di naton tawag sila, naton enumerate, di naton matasatag sa paghingalan ang mga butang sining kabuhi nga batag kita kahadlok. Labi na kung mag-edad ka na, sari-sari lang batyagan mo. Magtaas BP mo. Musanting imong tingkoy. Imong tutok, di na dayon, baldado dayon. Doon na nagamaamo na. So, imong heart mo, patitit dayon. I'm saying this honestly. Bisan pwede kita magwali, pwede kita magpasalig sa kaayos ng Ginoo. But I have to admit personally, may ara ko mabatyagan na something like an inward fear. What does this mean? Ano mo silingon-siling nga ginbatyag ko? So the lot of things, ibo mahal sa kabuhi, pag bislang nga may ginabatyag, may paskalokas mo akong apo, nga naamoy ba siya di sa sagay? Ara, ginbutang siya sa, anong tawag siya na? Sa GC, ara ang mga kuwan sa pagit ito sa bata. Wala mo landlock na ano. Pagka-tiktok ko ba siya, ikumasun na mo, lala na yun, ano. Tinamangkot ko, madoktora na, kamera na tambal, ginatumasok. A lot of things, magbiyahe kita layo, mag-airplane ng aton, mahal sa kabot, may mga mahal kita nga, mahal na naton, will be going to Manila, then they will take a flight. Anong oras? Daso, labi na ko may ara, with the report nga may oncoming storm. Ay, di ba? Normal mo tiktok kita. Will the flight be safe? Mayo ayhan ang ilabiyahe. That's normal lang na. So, salamat nga may nasulat kasubong sini. Nga, fear not, little flock. Kay bisan gani ang peace, duha sa ila, ginabakal lang gani sa gamay nga Diyos. Kag ang inyong mga buhok, naisip na tanan. Do ano pa kalabaw ka mo sa mga peace. Okay. Basahin natin ang Lucas 12. Balik ko natin. 12:4-7. Kaya nag-dito sa 32, pusa ko nire concordance, ginbutang nire ang 4-7. Basahin tabi kung ano na siling. Nagasiling ko sa inyo, mga abyan, ko dili ka mo mahadlok sa mga, mo give ang context. Sa nagapatay sang lawas, kag sa tapos sina, wala na sila sarang mahimo. Apang paandam ako sa inyo, paandam gani, warning. Naamo na aton ipangita dili abrupt nga warning kundi inanay siya pero ang lapag ang dulot dalom nga kinahanglan mo action kagid kay may but silingong gid ang warning sa Ginoo nga fear not. Hindi ka fear not amahon ka ra hindi. Ano man nga pandam lo at seryoso hindi. So gi-repeat lang gid sa book of Job gali. Apang nagapandam ako sa inyo kung sino ang kahadlukan ninyo. Kadluki siya nga tapos makapatay, may gamos magpagpilak sa impyerno. Huo, nagasilig ko sa inyo, kahadlukin ninyo siya. Wala ba lagi na baligya ang 5 ka magamay nga pispis? Ang pick up ni Lucas 5, ang pick up ni Mateo 2 ka pispis. Wala ba lagi na baligya ang 5 ka magamay nga pispis sa 2 ka diutay? Kag walay isa sa ilang nga malipatan sa tubangan sang Dios. O lain naman malipatan naman kay Lucas. Kanami. So hindi kita magdogmatic. Ang punto, ang iya matahong nga pasalig sa aton. Amo na punto na. We are not only dogmatic taking of the word of God. Ano pilagi 2, 5? Di man masaligan. Ang ibang lang nga mahilig kita tatang di masaligan Biblia lagi. Dito sini 2, dili 5. So, what is the reason? Ano nga ra? Basta ginsulat nila nga gingamit ni Kristo ng example ang mga pispis nga bisan sila kagamay ginabakal sa amo ning gabili wala si isa sila nga mahulog sila paglupad sa kawan nga gamay sa langit way na kabalo
Amo lang dapat na ikalipay. Kay ikaw ina ginatumbok nga paligunon. Nga sa imo din pagkabuhi, pangalagad sing husto, hindi pagkadluki ang madamong huna-huna nga nagadapaw sa imo huna-huna. Kay labaw ka pa sinang mga pispis. Hallelujah! Wala isa sa ilang nga nalipatan sa tubangan sang Dios. Apag bisan pa ang mga buhok sa inyo ulo na isipan tanan. Dili ka mahadlok, mahal pa kamo sa madamong magamay nga pispis. Amen! Then another scripture, ini bulubugat na ni siya, kay tao na ni ang istorya dili. Kadto kita sa Genesis. Genesis chapter 50. Kabalo kita no nga si Jose, gindumtan sang iyang mga utod, di ba? Perhaps siguro si Benjamin lang guro ang mas linaturo daw deep within his heart, dawa ay gid nakasaho luwas kay Ruben nga nagsilig. Hindi. Kay giplano na pat yun eh. Siling si Ruben, ang kabagulangan, hindi, ato na, dugo, utod ka na. Mas madamo, majority ang naghimbon nga ila patop-an si Jose. Pero si Benjamin, full blood brother na ni Joseph. Ni Berdeles, madilag-on sila, kaya nga, ilagin hulog sa babon, di ba, doon naman yun na. Ilagin kuha, paglabayin sang mga bulantiro o negosyante ng mga Amerikanhon, ilagin baligya. So, kalau kabalo sila nga conslave ka, dagmalan ka, ang tratasyon, ang pagtatarsi mo hindi human, daw sapat ka, kung baklong ka na dito bilang slave, huwag klaro anong klaseng trabaho, anong klaseng environment, nga manginara ikaw, wala na nalagin paminsar, bangod siyang ila disgusto, kay Jose ng ila utod, ila nagin baligya. Amo na ang istorya sini. Disyohon ko na lang, pero ginta kamaayos ang Diyos si Jose. May plano ang Diyos sa bata. Mas kita dako man ang personalidad, pastor. Type ko na ni Jesus Christ, good. Ano man lang ta? Pero padunumon tapog ka. Kung di ka importante sa Diyos, nga imabuhok, kinisip man sa kamay. Abe. Basta hindi ko na kulit pagkado, pastor. Okay, Joseph, safety gisa namin iya pwesto. Kay siya sa predestination sa amay, dako sa iya nga type ni Jesus. Sulitul ko, hindi. Okay na. We all agree about that. Pero doon naman nga kita, aton buhok, ginisip lang sa kamay. Kag, gingamit ni Jesus, example, ang mga pispis nga, sa dugin lang ka, wala bili. Ang tumbok niya sa katapusan, ikaw kag ako, iya paligunon nga, kung amo ina ang tratasyon sa kamay sa ila, nga hindi mahulog, nga hindi siya kababoton, daw ano pa sa aton, nga ang aton bili, sado ka, dako ikumparar siya ng mga pispis. Amen. So, lagabot ang tion, si Jose dito, ginpakamaayo, kag nangin, sunod nga, gamhanan nga tao sa Ehipto. Amen. We all know that. Kag siya lagabot ang tigulutom nga, makapatay nga, kahalanguyos nga gutom, tigulutom, apektado ang Palestine ng ila doog. Ginsugo ni Jacob nga ila amay, sila nga magkanto sa Egypt nga ginbalita, trending nga sado ka prosperous, wala apektaran siyang tigulutom nga nagtupa halos sa bugos, kadutaan o kalibutan. Kag pagabot nito ay sila kabalong ang ila ginbaligya nangin gobernador na sa bilog Egypt. Apang nagabot gid ang natalana kay bagot ina under sa programa sang Dios, hindi forever nga si Joseph magpakahilom lang o kung magtago sa iya identity. Nagabot ang tion, isa ka dramatic na tiempo, iya gin pakilala niya ako galingon. Kabulo kita sa detalye na, you must read your Bible. Kay isa sa pinakamatahong nga istorya nga aton na makita ang revelation sang aton Dios sa langit, ang iya omniscience, ang iya omnipotence, ang iya sovereignty. Pag may plano siya, nahamo siya sinak sa paghimo. Kagbulahan ang mga tao nga entrante, partisipante sinak nga programa. Kag ang nakanami pagid, ang mga galamiton, nga ang ila katapusan, himaya. Hindi nga ang ila katapusan, tagalaglagon. Kaya ang Romans 9 ba, may Moses, ang iyang sangkuan, himaya. Pero ara po sa paraon, upon sa sinak nga predestinasyon, ang iyang sangkuan, kalaglagan. We must not forget that. So sa atong panahon, amuman, ano ang papel nga atong ginagampanan? Galamiton nga sa katapusan atong sangkuan, rapture, kahimayan.
Oh, amo na siya. So, amo na. So, papakilala ni Jose, amo na na. Hasta kag, ginpatawag ang ila amay, pati ka ni guro mga distant relative na, sa nabalaan ng Jose, grabe, gobernador sa Egypt. Amo gani, so, kung nag-isaw-saw ng istorya, ang mga detalye sa itabo, paano nabalaan nila nga si Joseph gali sa Egypt, kag sang nadula, hindi tuod gali sa unang istorya nga, ginkatay sang mananap nga pintas. Kaya mo man to ang ginpabula nga istorya sa mga autor nga, kay tatay na Jacob nga, gidalaan nila bayo, nga ilagin tuna, ilagin basa sa dugo, sang kanding pala to. Kag ilagin pabalo si Jacob nga, ang bata si Joseph, ginpatay sang sapat nga mapintas. Dito lang discover, hindi gali. So, ang sala isa po na, madiskubrihan gid magabot ang tion. Amo na sa katahom siya nga istorya. So, ginpatawag na si Jacob, dito na, gitagaan sing duog, dito sa magpuyo. Grabe kambyo sa mga hitabo, no? No, kasubo, gahinidi na lang kamo. Din, ulumisa din, another naman nga yugto, lain naman kapitulo sa imo kabuhi, sa imo book of life. So, gitagaan sa angalan sa lugar ganito? Goshen. Grabe ang kahilamunan. Hindi na aksidente lang. It is all in the controlled plan of their God nga ilang jalagaran. So, sidlagan ng istorya. Hasta nagabot ang tiyon nga napatay si Jacob, siyempre tigulang na. Dili na ako ma-pick up sa written word, sang napatay na si Jacob. Pero at least napatay gani, kinulbaan sila sang ila nabalaan nga, ilag gina istorya ginabaklon, ilag utod. Siling nila, wala na, kung sa atol pa, daot kita ni, disgrasya kita. No, ato na magiging kitagbalan sa unan nito, ano bataan ni, ato nagi baligya. Mauna na siya ron din eh. Wagi na kaingon nga, praise the Lord, lindo to, yung ato isun. Mauna ni siya, wagi na kabatyag anak. Sa baylo, tungkol kay sila kasala, sumbat sa konsensya ang ilang gibati og ang anihon sa nagbuhat og lautan. Di ba? Baglikaw na. Nag-usay imong ipugas, imong anihon. So, ang ilang gibati, kahadlok. Pero sa Genesis 45, dito masahon ni si Joseph. Sa nakita ni Joseph ang ilang kahadlok, ay ka mo kahadlok. Natuwa na sa Genesis 45. Ako na lang inarit ni, para punta sa social base. Kay gihimo ni sa Dios. Iya kong gipauna din sa pagluwas og daghang kabuhi. Amo na siya. So, okay na to. So, naihla na ila. Mabito to nga, akong papabuhi pa ba? Lami kayo ang pagkita-kita nila. Ang atong i-pick up karon, sa namatay na si Joseph, o sa namatay na si Jacob. Namatay na, mauna di. Verse 15. Sang nakita sang mga auto ni Jose, ngang ila amay patay na si Jacob. Nagsiling sila, ay handumtan kita ni Jose, kag balusan kita sing bugos, sang tanan nga malaot, nga ginihimo naton sa iya. Na, wa pagin sila matotally, appeased and assured, ng ilang sala, napatawad na. Kaya ilang una-una, patay na ang itong amahan. Kini si Jose, tugod lang gini sa itong amahan, gini kini siya, makahimo na itong lautan. Karon patay na si Papa, Jacob. Mas mausap yung nahunaan eh. Kaysa una ko, simple, pag-respeto sa itong amahan, kung na siya plano himoon lautan sa ito, babagal mag-isali, Papa na ito. Karon patay na itong amahan. Tapos kita ani, sa ito panguday nung inistoryahan. Tuman na sila kahadlok. Kita, balusan kita, singbug-o sang tanan nga malaot, nga ginihimo naton sa iya. 16. Gani, nagpadala sila sing balita kay Jose. Nawa na, hadlok na mo personal atubang. Usa na sa himuon sa taong makasala, mahadlok matubang sing nahimuan. Away. Nagpadalag, tugon-tugon na lang ba? Tugon-tugon. Mo man ano, kanang pangumpisa, tugon-tugon. Kaya di makatubang sa Dios. Ug anak ka sa makasala pa ka, makatubang ka, nga may dakong kumpiyansa, Lord, amahan ka, Lord. Tao ko, wa ko itago ni mo amahan. Kuyang ko. Nga, nahimo ko ni Lord. Magpasalig ba ka sa Biblia nga imo kong pasalohon. Kung ito ada mo mga sala, matinamanon kang mapasaylo nini, o mga hugas sa among kalapasan. Tako kang kumpiyansa sa imong Diyos, kikailan nimo. Pero kaya pala mailhi si Jose, kulbaan sila. Papa nila mailhi unsang sign ni Jose sa istorya. Gani, nagpadala sila sing balita kay Jose, nga nagasiling, ang imo amay nagsugo sa wala pa siya mapatay.
isiling kay Jose, ginaampo ko sa imo, patawara ang paglapas ng imo mga utod, kagang ila sala. Gitugnan gini si Jose. Munang nahadlukan sa mga igsuon niya, kay patay naman. Kano basig, mali mo, wa na may amahan nga may, siya maka, wa naman musaway. Kulbaan na sila basig, balis ka rin ni Jose ang tratasyon. Balosa na sila. Kagang ila sila, bangon nga naghimo sila sing malaot sa imo. Kag karon ginaampo namon sa imo, patawara ang paglapas sang mga alagad sang Dios, sang imo amay. Si Jose naghibi, lain gid. No wonder ang propeta one time yun, nagbasa sa life ni Joseph. Tindog ang propeta, hilag siya. Lord, salamat nin tohan ang imong gipadangat sa kalibutan si Jose. Mao man ang hinungdan nga nakaanak siya Joseph. Kay nahimod gid ang Holy Ghost, kang Brother Branham nga nagbasa, with a very tender heart, na nagbasa sa life story ni Joseph. Ingon din Holy Ghost, you shall have a son and call him Joseph. Mao man ang istorya nga nakaanak siya ni Joseph Branham. Nagbasa na siya sa life ni Joseph. Imagine, pag abot na sa gipadala, gura ani sir, ni ako sir, magisugo ko si mong igsuon nga. Pinunduman ka ba nga, patay naman ko imong amahan. Hindi sa una sa buhi, patuloy imong amahan, nagtugon man tunay mo nga, pasiluha imong mga utod. Ay na silang balos eh. Nahadlok sila, sir, kapatay naman inyong papa. Basig mausap yung huna-huna. Mo na yung istorya ani. Oh. Si Jose naghibi sa nagpamulong sila sa iya. Nagkanto man ang iya mga utod kag naghapa sa tubagan niya nagsiling. Yari karon kami imo mga alagad. I really like this kining eksena. Apang si Jose verse 19, apang si Jose nagsiling sa ila. Watch. Joseph is a type of Jesus Christ. Dili ka mo mahadlok. Kita niyo? Ang New Testament writing sa Luke 12:32, ara na sa Old Testament, ginmit lang sang type and shadows ang aton Ginoong Hesus. Dili ka mo mahadlok. Ang dason, kay yari wala ako sa duog sang Dios. For am I in the place of God? Gintilawan ko na intindi. Hindi ko maintindihan. Ano bot sila ni Joseph nga, hindi ko mahadlok. Nga ara ko sa lugar sa Diyos. Ha? Kumuway ko maintindihan, nag-post ko nagsiling ko, Lord, would you please teach me what this verse meant in the heart of Joseph? Sa nagsiling siya, hindi ko mahadlok. Nga, balusan ta ka mo? Nga mo na, ang hadlok ka nila, kaya mas balusan sila, kaya naman amay nga mo, sakgang, mapakgang. Ang sabat niyo nga, hindi ka mo dapat mahadlok, kay wala siya sa lugar sa Diyos. Ano bot silingon? So, pag-post ko, amo man na ba magbubustali ka, pag hindi ka makaintindi, i-post. Kaya ginprami na sang Diyos, nga ihatag. Kung gusto ka alam, papangayoa siya sa Diyos, hindi magduduha. When something come to my heart, thanks be to the Lord. Thank you, Lord. That is really true, Lord. The simple as that. Ikuan ka, Psalms 94:1. Amo na ang bot silingon ng Diyos, pagsilin niya nga, hindi ka magkadlok. Nga ara bala ko sa lugar sa Diyos. Basahin ito ang Psalms 94:1. Ano pagsiling ni sa akong Biblia. Ginoo, ikaw Diyos nga ang imo ang pagtimalos. Ikaw Diyos ang imo ang pagtimalos. Ang pagtimalos. Busilingon, vengeance belong unto the Lord. Kung mayara manggid panimalos, Diyos ang nagahimo sina. Ang tao wala kinamatarong magbalos. Oh, salamat! Salamat! Kay Clinton nga bride, ato na kasubog sang bayo, ipanamit. Isok-sok na nga pangunahuna. Kung himuan kita hindi mayo sa iban, kung mayara di man makahimo sina, hindi kita magbalos bisan may ara kita kay gayunan, kay nga ginabayulit nato ang kasulatan. Kaya kung mayara di man panimalos ng ihatag sa nagahimo sa hindi mayo, Diyos ang maghimo sina, hindi sinong tao. Amo na mo silingon ni Jose, nga mahadlok man ka mo, Diyos ko aw. Kung ang inyo ginihimo, kinanglang di man itong panimaslan, pero magkalipay ka mo, ginpatawad ko na to. Ang hambal sa aton amay, ang hambal sa aton amay sa langit, si Jacob time sa Diyos siyang amay, nga patawaron ka mo, akseptar ko na sa buhi pa siya, hasta subong, ginamintin ko na. Amen? Kanami, no? Hindi ba lang Diyos nagsiling, magpatawad, forgive,
means trespasses against you. Patawara ang mga palapasan sa mga isikatao nimo, patok sa imo. O, itake ta na. So, musa din na dapat mahadlok sila. So, mayugin nga may aragin face to face. Mayugin man to may face to face mo. Kaya kung dahom-dahom lang ba? Tutok-tutok lang. Sinaptanay lang sa linihukan. So, nakasubangay nga di man istoryahan ko, no? Bahalag may aras yung ikaulaw nga mga punto sa istoryahan. Istoryahan yun kay may bak-bak. Kita kagutag bak-basan yun. Gamiton mang mata. Pero sa mata, way bak-bak. Tutok-tutok lang. Kuwang sa komunikasyon ka ng tutok-tutok. Istoryahan yun. Nagpadaan silang sugo. Di gyapon, pero may abot sila og personal ging nihapa. Na may ngula nga nahadlo niya pasaligan sila Dios. Ayaw kay naba ko sa dapit sa Dios. Padayon ng totoo. Verse 20 sa katahom. Nahanungod sa inyo naghuna-huna kamo sing malaot batok sa akon. Apang gintuyo ini sang Dios sa kaayuhan sa pagpahanabo, subong sang sining adlaw, sa pagbuhi sing madamo nga katawhan. Hinahin na to ha. Amo ni amot si Joseph. Atong inyo ginimo sakon anay, ang inyo sa tugid, tuyo sa inyo, huna-huna sa inyo, kinasuluran, lain gid. Why nyo to ginimo, hindi ka mo nga, ato na ibaligya, kay pagkamot dito, mahimon sa gobernador. You do not know all those things. You don't know knowledge whatsoever of what will happen in the future. Because you are human, I am human. But all these happenings that happen to all of us is under the control of the God of our great father Abraham. Iyan is ang Diyos na nan. So all glory belongs to the Lord. Ang dama ng kantaga. Ang dama na. Hindi karami, no? So makita na ito rin nga, bisan gali, ang tuyo sa ibang malain, hindi lang magkataranta, hindi lang magkadlok. Fear not. Kaya bisan lain pang tuyo sa iba, napilian ka sa Diyos. Romans 8:28. And we know that all things work together for good to them who love God, who are called according to His purpose. May purpose ang Diyos sa life ni Joseph. Busa, bisan atong natabo, under His permissive will. God is so powerful, He could turn around bad things that happen, that it will turn out to the good of that man whom evil is being done against. Amen. We can be that Joseph. Pwedeng kita ina. Sulit unta, bisan gamay lang aton personalidad ikumpara kay Joseph. Yet nevertheless, it's the same Almighty God that predestined us to come on the scene. Same principle atong gihatag ng legal services. Ang Diyos nga nagpili kay Kristo, nagpili man sa aton. Parehas lang nga prinsipyo, parehas lang nga patakaran in the mind of God to be manifested latter. Amen. Hindi ba makapasalamat kita sa mga kasulatan? Oh. So inyo tuyo sa tuanay malain, pero gintuyo to sa Dios sa kaayuhan para pagluwas ng madamong kabuhi. Kaya nga, simple na gobernador siya dito. Labot ang gutom sila to lugar, ilang kapalinte, mga kapaisahan siguro, kaya nablusan, patinda mo So, ang Egypt among suppliers ng pagkaon. 21. Gani, dili ka mo mahadlok. Marat naman, another scripture, dili ka mo mahadlok. Pila na ka beses. Sa ato palang ginbasa ng tatlong scriptures, pwede na maisip natin pila na ka patak ang word nga fear not. Busa, gani, dili ka mo mahadlok. Ako magasagod sa inyo. Grabe. Grabe. Ako magasagod sa inyo. Kag sa inyo mga magamay. Grabe. Pero sa wapay face-to-face nga dayganay, transparency sa istorya, kurog-kurog sila, ang ilang una-una, panimalos ang ilang agumon. Sa amo, ginpasalig sila niya, kaginlipay sila. Hindi mo lang mo na ginimo sa Diyos sa ato, ng mga kapayagan. Di lang mga things, bisan inang mga simple, yet penetrating promises of God towards us. Di lang, binhikit lang, gisay-say mga bisan ini lang ang fair not. Kaya it does not mean kay dinhi ka sang Diyos, wala ka nag-adaptar sa pangunahuna. Nga mahadlok ka, na ma-short ka sa confidence. We are that kind of a creature. Grabe ng pasalig sa aton, yet, because we are not really God, as He is God, may quotation na,
The church is not God, so the church can change. Ambot kung makita niyo na tanggahan eh. Kaya damo na mga doktrina po nga din. Nara, inyo kipangita kay light is a thing ha. Nara, na. Ganyan. Hindi na, ako na nakot gay na, at least ara confirm nga ginabot sa prophet. Ang kabuhi, isa kasagradong butang. So, bisan pis-pis lang nga gamay, hindi na mahulog nga hindi panugutan sa gamay. Plangga niya bisan pis-pis. Ano pa kita? Ano pa aton buhok? Ha? Siling nang husay sa burang siling limida. Ay, Billy, pag-isawahay naton, kadabong sang buhok mo. Oh? Wala, sinaw na imong agtang. Kung sa ato istorya ba, ingon si Abraham. Ay, Mida, why ko madulay, bisan isa ka bilog buhok. Di na ito subong. Kaya nagsinaw na imong ulo. Siling po niya. Saway pa ito nag-abot sa akon, din man punto. Mida, ara na, nagawlar na sa akon, lakadlaw na, balik, bawiong na tanan. Amen. O siya, isa pa ka-preacher, we are entitled to the original count. Oh, I like that. We are entitled to the original count. May kinamatarong kita pag-angkon sa original nga plano sang Diyos, pila ang ibutan niya sa aton ulo. Kaya nga aton buhok, corona biya na sa mga tigulang ang ubanon nga buhok. Pero dito kayo na may tigulang, ulian na sa mga buhok na itom. Wala gilogom ha, original. Original na. Dinhi, proud kayo ang mga tigulang, kinaaman sa mga Shopee. Ana-ana, itom na yung buhok. Huna-huna lang ko yung kostilo. O si Brother Cristiano mabutang. Pagka-Domingo, kurat ang tiwok simbahan. Kalagitom sa kaito ang buhok ni pastor. So, magsagol ko na una. Sige pa sa ni pastor, ni uncle, ni daddy. Ano pa ito man ang buhok? Wala na. Di na mapunggan yung una-huna, katag na. Pero ang kamatuoran mo ay pinakanindot. Amen! Ang kamatuoran mo ay pinakanindot, isolve sa magbiste. Tigulang na ta. O ang tigulang di na pasagaan sa Dios. Naidwa ka tigulang akong nahibawaan, tigulang na gibalik sa pagkabata. Amen! Kinsa na, nahibaw mo, si Abraham, si Sarah, mayon anak, taon niya, inigabot sa tukmang pa na. So, sa mga ko ikaulaw, pagplita naman ni Mami atong nangawa, ninduwa sa mo ang pagkuyog. Kung yata ka na kay layo man ko, dito man ko sa portahan, gisaw-saw sa pasahero. Hingi, usas pasahero, hingingon, Mr. Driver, ang plitis ang tigulang. Ingon po ko, Miss, you are coming, you are going into that place. Oo, sir, to na, sir. Why ko na-offend, pero I'm just trying to tell them, diinta mo anto, pagkatigulang. Si Papa, si manghiso, si Papa sa una, gani, kung humot kayo na, magyapon na ang baligyan nito, tanso, pamada. Nga, susunod sa pato ko, pa, saan ka man ito pa? Ngayon si Papa, pagkaugis. Kapila na kamungutan ni Papa, yan ito magpilmi sa pagkaugis. Ako nga, makakaidaghang knowledge, kung ni makulor, kung saan na ugis pa? Pahihol sa Papa na ko. Sa eskwela na ko, hibaw na ko, ang ugis di ay puti. Kaya nag-away man ang Cebuano, Ilonggo sa Bulangan. Sa ugis! Ingon po, sa puti. Yung daog mo ng puti, sinuktanay na sila. Puro sila daog. Kaya ang puti di ay sa Ilonggo, ugis sa Cebuano. So, padungtas pagka-ugis. So, ang pagdawat sa kamatuoran, mao'y tinuod. Makaumpaw sa mga kabalaka. Karon ilang gidawat ang kamatuoran ni si Jose. Dili Diyos. Busa, di siya manimalos. Napoy tao, bisag tao, manimalos. He is transgressing the law of God. Because only God has the right to inflict vengeance. Vengeance is mine, saith the Lord. Bisan ang Deuteronomy chapter 32 verse 35, last na lang siya sa scripture nga walay tao nga naa sa dapit sa Dios. Nga ang context, manimalos sa mga gibuhat nga dautan, bato kaniya. Muna ang pasalig ni Joseph siya mga igsoon. Ano mahadlok man mo? Ay, magkadlok. Am I in the place of God? Muna diha. Tara na. Deuteronomy 32:35. To me belongeth vengeance and recompense.
their foot shall slide in due time. Na mo nang mahitabo anang matawa na. Madanglog sila. Pag madanglog ka, usahay na yung mga tao, madanglog sa CR, mo ilang ikamatay. Oh. Pero ako, kapilan ako madanglog, kapilan ako maslide. Lord, salamat, Lord. Ang imong grasya, Lord, di na ba? Ihap, Lord, na rin ako. Bis mo lang kapilan na. Kagi ko na naligid kasi babaw, ligid ko sa danan, ligid. Pag-abot na niya ng piniro niyang kaingon ako, dili na ko kutob, ani. Although nga ako pong ginapaliin, wa man ko yung sakit. So sige ko, gala. Iko, dili ko kutob, ako tukod akong walang kamot sa bungbong diri sa ni kwarto. Wa ba mo na malak sa sulod? Nakuha niyo, na-figure out niya. Pag-abri, dito na po ko. Hug ko, hug. Pero wag ko, salamat, Lord. Nasamad lang ko unsa ka, no? So, ingon ana, so ang Diyos, nahibaw gisa tanang butang sa pangitabo. Atong basahon, Salmo 139. Magbasa sa scripture nga biyo na, ko ituyo ngan sa. Atong daygon nga mahan, pinagi sa unveiling sa iyang kasulatan. Unsa siya, kinsa siya. O Ginoo, nausisa mo ako, kag nakilala ako. Kilala mo ang aking buhay. Ang aking puso ay, usa katutong kanta. O Lord, Thou hast searched me and known me. Verse 2. Thou knowest my down sitting and mine uprising. Kilala mo ang akong pagpungko, kag pagtindog. Thou understandest my thoughts afar off. Hantop mo ang akong pangunahuna, bisan ato ko sulayo. O iya, gini-display, gina ni Barbanham. Ini nga attribute sa Diyos. Katindog ang tao siya tubangan. 20 katuig na ang nagligad sa iya kabuhi, ginsugid ba naman iya ginpaghimo. Kag pulo katuig, palaaboton, iya nagisugid sa sininga tao, anong matabo sa iya. That is not William Branham, it's just a man. It is God in the man, making known the past and the future of a man's life. Hallelujah. Continue. Thou compassest my path and my lying down, and art acquainted with all my ways. Ang basahan sa Ilonggo verse 3, ha? Ikaw nagausisa sang akon banas, kag sang akon paghigda, kag nakakilala ang sang tanan ko nga dalanon. Kay wala sing pulong sa akon dila, kundi yari karon og Ginoo ikaw nakahibalo sini sang bugos. Nalikupan mo ako sa likod sa tubangan. Silingon gilibutan ta, nalikupan. Grabe. Kag ginbutan mo ang imo kamot sa akon. Amo na apelyido sa akong nama, Tapion. Gitapinan mi sa Dios. Tapion. Gitapion. Mo na siya. Verse 5 no? Thou hast beset me behind and before and laid thine hand. Gitapinan sa kamot. Gitapion. Six, ang amo nga ihibalo, tama ka makatilingala sa akon. Mataas ini, hindi ako makalambot sini. Ito na. So, imo malandungan daw, hindi mo lungo ka na lang. The deepness of God's omnipotence and awesome attribute. Ang makahalawhaw niya nga kinaugali. The kind of God that we serve. So again, we have much reason to say, God, make me, Lord, able to trust your word. Kaya bisan amo na ni pasalig sang aton Ginoong Hesus, siya gid mismo namulong, siya nga nagpakamatay sa aton, yet by our own self, I don't know with you, mga mahal, ako I still have to admit, hindi na ko ma-perfect ang confidence kag faith towards God and His Word. Adaptar gyud po ko sa mga spirit of fear in many things, in many ways, and in many times, and in many places. But karong gabi tungod sa atong gitun-an, akong desire nga akong iniipot like the air that I breathe through my nostrils, nga ini nga scripture will become so much alive in my heart
nga at any moment magabot sa ako, magdako sa ako nga kabalaka, kahangawa, o ay ang kahadlok, as we learn it tonight, ako isikway, kag ako ni-adapt ang spirit of faith on this praise nga ang atong Ginoo mismo nagsiling, fail not. Amen. Kaya ang atong Ginoo hindi siya lang magbutig. Are there more scriptures to read? Romans 8, atong basahon. Dasan nga kanta kita. Atong scripture, atong kanta ko sa inyo ha, ang dama to. Romans 8. Let's all stand up as we read this Romans 8. Sino bala ang makapahamulag sa aton sa gugma ni Kristo? Ang kangitngitan bala? O kon kasakit? O kon paghingabot? O kon tigulutom? O kon kahubo? O kon katalagman? O kon espada? Subong sang nasulat, tungod sa imo, ginapamatay kami sa bugos nga adlaw. Naisipan kami subong sang makarniro nga ilihawon. Wala. Sa sining tanang butang, labi pa kita sa mga mandadaog, pagi sa iya nga nakigugma sa aton. Kaya ginatalopangod ko nga bisan ang kamatayon, o kon kabuhi, o kon mga manugtunda, o kon mga punuan, o kon mga butang nga sakaron, o kon sa mga butang nga palabuton, o kon mga gahom, o kon kataasan, o kon kadadalman, o kon bisan ano nga ibang nga tinuga, hindi sarang makapamulag sa aton sa gugma sang Dios ngaya kay Kristo Jesus nga aton Ginoo. Struck a chord. Sis, struck a chord. Fear not, little flock, from the cross to the throne, from death into life, He went for His own. All power in earth, all power above is given to Him for the blood of His love. Only believe, only believe, all things are possible, God, hallelujah. Only believe, only believe, only believe, all things are possible, only believe. Fear not, little flock, He goeth ahead. Your shepherd selected the path that must tread. The waters of Mara, hell's waiting for thee. He drank all the bitter in its only believe, only believe, all things are possible, only
Amahan nga langit nuno Diyos, rin salamat sa imong mga pulong. Bisan kini gamay man lamang, o Diyos man lamang ang mong gikutlo, ikan sa malang kasulatan. Apan Lord, buot ko lang pasalamat kanimo, na kini Lord mo nag-aaga ka namo, nagatabang ka namo, sa mga dapit nga mong nahimutangan sa mga panahon. Salamat Lord, bisan si kinabuhi ni Jose. Matuod Lord, kanina sa namalandong ko, nakaingon ko, dako nga pagkatao kini si Jose. Itawag siya patriarka. Bantog nga tao sa daang panahon. Pan Lord, ang propeta makadaghan na siya sabitan sa mga iyang kaila o ginani nga mga istorya. Apan maingon siya, ayaw kalimot, sila gani sa dugo sa karnero, ikaw sa dugo sa kordero sa Dios. Mahal usab ikaw, importante ka sa mata sa Dios sa langit. Busa man salamat ning gabi una, niya ako makigsunan. Og bisan Lord God, kaha ang nagsunod sa live stream. Adlaw Lord, doon na mga pingitabo. Nga kami himuan Lord God, og naamagay magkahimo. Wala mo ka nagikalipay, apan po naamagay mahitabo. Hinaut Lord, among hinumduman ang kinabuhi ni Jose. Nga wala gyud siya Lord magtanom, og lain sa buot, diya siyang kasing-kasing, batok siyang mga igsoon. Kundi sa baylo, iyang ipinumduman, nga angay silang dili mahadlok. Kay iyang barugan ang pulong sa iyang amahan. O Diyos, ikaw among amahan sa langit, may mga pulong kang imong tudlo sa imong mga anak among barugan, nining amo ang daklit nga biyahe sa kinabuhi, nining kalibutan na. Og sa uban pang mga pangitabo sa kalibutan nga makapahadlok sa tao. Ningon si David, when I am afraid, I will trust in you. By what time I am afraid? Sa kung siyang panahon nga ako mabati kahadlok, musalig ako kanimo. Unsa man salamat nining pagpinungdong. Ang lockdown upon us tonight, Lord God. Nanginanglan kami sa imong hinabang. I have thought that so many times ang among mga lawas noon nga kaimtangan. Usay, Lord God, normal o natural ka na as we are aging, Lord. And many other factors in life. Bisan pa man ni anak Ginoo, you have the control over all things. So we ask for your help. Strengthen us. Edify us, Lord, that we can continue do your will and serve you. So thank you, Lord, sining gabi ang kukiksunan usab ilang mga panginanglan. Sulunga usab sila, o hinaot imo usab ihatag, kay imo mga anak na nangayo sa imong pabor, amahan. Among kiksunan din na kauban karong gabi una. Bisan sa Brother Helio, Lord, makapila na siya na ako na hinumduman. O nangamusta ako nitong Domingo sa mga men's fellowship sa iyang igsoong manghod, Brother Crispin. Wala na usab siya, makanto siyang magulang. Mahimo kaming mapakya sa mga katungdanan ngadto sa mga kigsunan. Apan ikaw ang among amahan sa langit. Dili makabsan sa gahom, dili makabsan sa kusog, dili magipit sa panahon. Sa bagay, Lord, kami imong gisudong kanunay. Gihulagway nimo sa mga langgam sa langit. Wala usang mahulog kanila nga dili sa imong kabubuton, dili sa imong panugot. Salamat niya ng pagpinungdom kanamo, amahan, sa mga pulong. Maganda ka na kumpiyansa, pagsalig, Lord, nga kanimo, aman. So, salamat, Lord. Huwag bisan kami, mamauli ka gabi una. Huwag ang kaigsunan, Lord God, nga nagsunod usap sa amo ang service, o Lord. Mo bulag na sa pagsunod sa among serbisyo. Kumani kami Ginoo bisan sa mula kaog mga adlaw pasibo. Na Lord God, sa pagpaligon dito sa kaigsunan, tungod, Lord God, sa absent silang pastor, Brother Abraham, Ginoong Diyos. Thank you so much. Huwag saman pang mga dapit, Lord, nga doon ay magkaigsunan na kinahanglan, Lord God, o pag-alak sa mga magbubuhat ni mo gikanini nga local church. Give us strength, Lord, because we are now getting older and we need your godly and divine strength that we could go on, get the work done, Lord, despite sa mga pagkahuyang ng Ginoo tungkol sa mga paggidan. Thank you so much for everything you have done to us, Lord God. Into your hands we commit everything as we give you the praises and the thanksgiving, Lord, in the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Amen. Magkanta mo ko ng ilawang din, ha? Sige ito. Oh, si Balmani, anak mo yung kuwampi ang galin. Ganahan kayo ko ng kanta, ha? Okay. Come forward, Balmani. Lead us in singing and then just lead us in closing. I welcome you, Balmani. Instruct lang sa ako, pero di ko anak yun na
Ako lang nakot kay murag naganahan kay ko pag atong akong gisulti, slide in sa kong mind kana. Amen. Let's clap our hands to the Lord. Atong palakpakan ng Ginoong kauturan. Salamat sa mensahe sa inyong kagabihon. Fear not, little flock. Sa ako, na personal na sinila po nga sinimana at sini nga adlaw ang ako po pamalandong. Damo nga ginaduaw kita sa damo nga mga hambal ni pastor nga magatugot sa maghahimo pala sa aton magbatyag sing kadlok. Ang mensahe, for not little flock, maayo gid nadalas ni kagabihon. Sa sinilang hapon nabasa na ako 30 ka tuig, 50 ka tuig si mensahe. Nangin librarian pa sa VOJR. May biya sa message ug may kontra sa mensahe, no? So daghan damo na nga mga pamaagi nga ang manang salamat sa mga kauturan nga bahin kita sa espesyal nga mga nga tao nga gitawag nga mga katawhan nga gitawag sa Ginoo sa ining panahon. Special ta ling brahmana mo. Special group of people. 7 church ages. It takes God, no? Makatawag sining mga pinili sa Dios sa mga ages, may pinili ang Diyos eh. Kung ituan natin bahin kita, amen. So, ang mensahe karon nga gabi, santo no kauturan sa akon mga pamalandong. Bisan sa itong pagkabalo ko gani, physical lang pag-abot ko sa balay, gapon to, the other day, siling ni Mrs. nga, si Siyama, kuno jutay, matuhog ang mata sa gunting. Nagbabilin manggid ang bilas diriyo. Di ano abi kung gamay lang to nga nadagdag yutay. Igo ang kalimutaw. Dumduman ko ang bata ni Brother Richard Bratbate nga igamit lang tong lastiko gipitik sa isa ka bata ang gibalahan lang to tugtog sa silhig. Naigo ang isa ka bata kiingod nila classmates ang bata na nabulag gid ang bata. So sa tong gabi di na ko kapamalandong ni Ginoo. Salamat gid. Pagkaaga, nagkatugi ko dito, gilihan sa ako ang bata. Gilihan sa ako sa dito sila balay. Dua lang kami. Ginoo, salamat kid. Nung wala niyong itugutan na nabulag ang akong apo. O sa to before sa mga gabi, damo na ko nga mga pamalandong nga nakahatag sa akong sa kahadlok. Landong nga. Manas nga, pastor, hindi ko lang na ta. Sili ko Ginoo, kalabot kung may panahon pa. 6 years from now, wala na po ko. Akong mga magulang, wala na sad. Brother Fred, tigulang na. Just yesterday, ko, nagapalaon nga po kami sa imong promesa Ginoo sa Saggaw, rapture. Amen. So, kapadlok. 64 na ko. Tugutan pa 6 years from now. Si Papa, 75, ning pass away. Very strong. Umuuna ko si Mrs. Subo kaya siya. Umuuna naman si Mrs. Subo po ko. Now, mga eksena pala sa itong kabuhi. Hindi natin malikawan. Kung magpahanuklog sa aton. At salamat sa mensahe sa niyang gabi. Si Brother Branham, shame on you claiming to be Christians. Basa ko bago lang sa message nga The Lamb's Book of Life, may message si Brother Branham. Nakikan niya ang mga Kristohanon nga kakadlok. Shame on you Christians nga nagapabilin sa inyo ang weariness. No weariness, kadlok, no? Kangawa. Weary. Kalapyo, kadlok man eh. So, fear not. 365. Ka mga 365 times. Kada adlaw na atay fear not. Ayaw kadlok. So, praise God. So, ang tanan nga kahimaya sa atong Ginoo aton ibalik sa nga gabi,
santo gate nga mensahe sa aton, individual in adlaw-adlaw nga experience sa aton, pagpaabot sa pagkari sa Ginoo. Kabaw nato ni makauturan, kagkatapos ni nga banon, ang iyon akon si Brother Panggoy, Brother Ron, sa pag-pray to close our service. Ang baw nato ni may nuguma. While walking on this earth, we are nothing in ourselves, yet God chosen to use us in His mighty hand. For the master plan requires human instruments, but they must not ever glorify themselves. All the glory must be to the Lord. Only He is worthy of our praise. No one on earth should give glory to Himself, for all the glory must be to the Lord. Second stanza. Are we ready to obey Him when He urges us to go? Are we willing to be nothing but servants of the cross? In the times of trial and hardship, always shining from the top, are we willing to lay down our lives for Him? All the glory must be to the Lord. Only He is worthy of our praise. No one on earth should give glory to Himself, for all the glory must be to the Lord. Last paragraph. Last paragraph na. Third paragraph. Are we ready to obey Him when He urges us to go? Are we willing to be nothing but servants of the cross? In the times of trial and hardship, always shining from the top, are we willing to lay down our lives for Him? Chorus. All the glory must be to the Lord. Only He is worthy of our praise. No one on earth should give glory to Himself, for all the glory must be to the Lord. No one on earth should give glory to Himself, for all the glory must be to the Lord. Amen. Kado kita miksuan, Miss Brother Panggoy, mag-pray. Salamat. Let's pray. Ama namon nga langit nun, Lord, Ginoo, sa sining gabi, Ginoo. Yari kami, Lord, mga bulaan nga tao, Ginoo, sining gabi, Lord God, nga kabati si mapulong, Lord God. Salamat sining gabi, si mapulong, Ginoo. Lord, nga kami mga tao, Lord, nga kabatsa, Ginoo, subject ini sa kadlok sa mong lawas, apan, Lord, ikaw nagpamulong, Ginoo, Lord, hindi kami magkadlok, Ginoo. Salamat, Lord, na Ginoo nga pasalig, Ginoo. Lord, nga kami, Lord, nga imong ibabalo sa iyong pulong, Lord, nga may paglaom gidira sa imo, Lord God. Salamat, Ginoo, Lord, na may Diyos kami ginalagad.
may mga pulong kami ginasunod sa mga kabuhi, Ginoo. Amo Ginoo magahari gid sa amon Lord nga sa amon pagamuhi sa kalabutan Lord God. Ikaw gid Ginoo, amon Lord na sundon Ginoo sining pagmabuhi Lord God. Salamat Lord sining gabi Ginoo. Ikaw Ginoo nagatag sa amon sang kalipay gid Lord nga kami mo gin tigaan sa imong mensahe Lord God. Gabay Ginoo sa palauli Ginoo, ikaw lang mag-upod Lord. Bigi kami Ginoo. Dayon na mo ang pamlandungan imong pulong Lord sa amon Ginoo Lord na kabuhi Lord God. Kag sinigapi Lord amon nang ginabalik simo. Tanan magpasalamat, tanan pagimaya dira simo lamang Lord sa ngalan sa among Hesus Kristo. Amen. Praise God. Salamat sa Ginoo. Ang diri nagkasira nga itong mga lagay, simbahon sa Ginoo sa gabi. God bless us all.